Eto na nga, Kim Chiu kalaban sina Nadine Lustre at Ann Curtis sa Best Actress. Exciting ang taong ito ng Tag Victorious Awards voting poll dahil may listahan na ng nominado sa Best Actress. Kabilang nga rito sina Kim, Nadine at Ann, Maricel Soriano, Charo Santos at iba pa. Okay, oo. Medyo mahigpitan yan na for Best Actress. Kasi, sandali, papakaiba ba? Ang pelikula niyan, pelikula to, di ba? Oo, pelikula. Oo, kasi sila Charo, Well, kung labanan ito ng, yun nga, pag-usapan natin, 50% 50% sa jury, tapos Of course. 25% sa social media. Yung iba't ibang ano yan Oo, eh. 5% naman yun. Tapos yung 25 yata, meron silang sinasabi. Yes. Meron silang sinasabi na wait lang. Chumika ka muna, hanapin Pero ko. bakit ganon? Kung 50%, di masyadong malaki naman ang ang boto nila. Ako sa bagay, hindi naman yan unanimous eh. For sure, kung ilan ang jury, halimbawa lang 20 ang jury dyan or hindi naman yan unanimous na boboto lang sa isang artista eh. Usually, magkalat ang boto niyan. Eto na nga, ang voting mechanics nga na jury votes 50%, Patreon paid votes meron 25%, social media votes 25%. Yan sa YouTube, Facebook, Instagram, X, Twitter, at TikTok at tiga 5% each. So, yun. Well, talaga naman, kasi ano ba mga pelikula yan? Eto, kasama dyan si Angelica Panganiban para sa Anne Mary, si Ann Curtis, The Loved One, Barbie Fortesa, kasama din dyan, Contrabida Academy, Charo Santos, Only We Know, EJ Hallorina, Dream Boy, si Hilda Coronel Sisa, ayan si Kim Chiu para sa My Love Will Make You Disappear, Maricel Soriano, Meet, Greet and Buy, Maris Racal, Sunshine, si Mylene Dizon din habang nilalaman ng Hydra ang kasaysayan at sina din Lustre Call Me Mother. Tapos yung kay Kim, Alin yun? yung kay Kim na My Love Will Make You Disappear. ang labo ng nila. Ayoko makialam kasi may awards, the award giving Oo body. nga eh. Pero kaya lang 2025 at 2026 yung pinaglalaban mo, di ba? Kasi ang sisa ngayon lang yung 2026. Yung kay The Loved One ngayon lang yan. Kaya nakakalito na. Well, Baka naman meron silang cut-off na hanggang mga first quarter or something. Pero hindi. Kailan ba pinalabas yung sisa? Nung last... Ngayon lang. last- 2026. Hindi, I mean last month showing ba? pa nga ngayon eh. Last month ba? Last month, di ba? So, baka naman meron Last silang... month ba? March lang eh. March ba yun? Showing, papanoorin ko pa nga mamaya Baka eh. mga first week, baka gano'n. Baka may cut-off sila na hanggang... Pero kahit paano. hanggang hanggang March or something. Well, kasi anyways. kanya-kanyang discard sa mga Sa award bagay. giving body. But anyways, 50% agad sa jury. So, tingnan natin kung sinong... Kasi syempre, ang iboboto ng jury, medyo lamang na yan. Meron na agad 50% yun eh. Pero for sure, hindi papayag ang Kim Paulandia na hindi magwagi or hindi humabol sa karera ang kanilang Lodi. Kasi Nadine Lustre, marami din tong followers eh. Yun nga lang, hindi natin alam kung mag-access sila ng panahon na bumoto. At the same time, mag-attend. Kasi for sure, sa Chicago ito sa Chicago. And si Ann Curtis, marami din siyang mga followers. Milyon. Correct. Yun nga lang, hindi natin alam kung mag-e-effort itong mga ito para bumoto. Natatangi lang talaga ang mga fanay ng Kim po or ni Kim na nag-e-effort talagang bumoto. As in, super support. Bakit naman hindi? Siyempre, idol nila yon. Gagawin nila ang lahat para may panalo. Kasi kita mo nga naman yan, nung nagkaroon ng primetime queen of all time, nanguna si Kim dahil yung sa boto ng mga fanay niya. So, tignan natin dito kasi iba rin naman kasi yung Tag Awards Media Awards Baka naman talagang magbakbakan at magkahamunan. Pero syempre, pag hinamon ng Kim Paulandia, hindi naman papayag ang mga yan na maiwan lang o ma-left behind or maibasura lang ang kanilang sinusuporta na si Kimi. No, it's a no. Kung kinakailangang maglabas ng pera dahil sa Patreon Yes, kasi, may pay. kasi may pay yun, ida-download mo. Pero ako naman,
Kung ako, manominate lang okay na eh. The fact na na-acknowledge yung acting, okay na sa akin yun. Siyempre, iba yung mananalo ka, bonus yun. Pero the fact na, halimbawa, nakasama mo na sila Charo Santos, Maricel Soriano, hindi ka naman, kita mo naman yung category, kita mo naman yung kalidad ng acting ng mga veteranong artista natin. So, ako ma-acknowledge lang okay na. Kasi lalo na ako ang lalo na ako ang winner, ay dahil sa lakas din ng boto. Pero ito nga, jury din ang masusunod. Jury. So, okay lang. Kahit anong mangyari. Kaya ako naman sa Kim Pao, of course, yung support talagang gagawin nila. Pero ilang porsyento lang kasi yon. Ilang percent lang yon. So, manalo or matalo. But of course, maganda kung mananalo. And di go lang. Ano lang yan. The fact na na-acknowledge yung acting. Yun, importante yun. Kaya marami rin kasing napalabas na pelikula na feeling nila magaling naman yung sabihin nila, binigay din ng artista yung best niya, pero hindi napapansin. But at least ito, yung lineup nila, bongga ha. Talagang mga din. Mga pangmalakasan Yes. talaga, mga kilala sa kanilang larangan bilang mga mahusay na actress. Kung mananalo dyan si Maricel, pero okay lang. Kung mananalo si Charo Santos, okay lang. Pero kung mananalo si Kim, bongga. Kasi pag nakuha ng Kim Pao ang Patreon paid votes at saka social votes, lusot na. So, 50% na yun. 50% na yon. So, kahit makuha nung iba, kung nakuha na yung 100%, yung 50% na yan, di ba? Makuha na yung 50% na yan. No? And then, kahit makakuha lang sa jury ng mga 30% or 20%, lusot pa rin naman. Paano kaya yun? Halimbawa, nanalo ang sa jury si ganitong artista, tapos si Kim. Ano yun? Well, baka mag-tie. Ay, pwede. Nagtatay naman sila dyan. Pwede naman mag-tie. Kasi unang-una, ang tanong, a-attend ba yung artista papunta doon? Dadayo ba sila dyan? Well, kung mayaman-yaman naman, di ba? Tsaka para sa Filipino community rin kasi yan. Sa Chicago. But anyways, ayun na. Sa ganitong sitwasyon, normal lang na pagsamahin sila bilang nominees dahil lahat sila ay kilalang actresses sa Pilipinas na may malalakas na performances sa kani-kanilang projects. Quick context tungkol sa kanila. Kim Chiu, kilala sa drama at romantic roles, consistent sa TV at pelikula. Nadine Lostre, highly praised sa more edgy at artistic roles, nanalo na rin sa international recognition. Ann Curtis, versatile actress na may big screen hits at critically acclaimed roles. 10 important, depende pa rin sa specific award-giving body kung sino ang mananalo. Iba-iba ang criteria, acting depth, impact, reviews, box office, etc. Kung totoo man na magkakalaban sina Kim Chiu, Nadine Lostre at Ann Curtis sa Best Actress, honestly, malakas at exciting na laban yan. Hindi ito simpleng popularity contest lang. Lahat sila may kanya-kanyang strengths. Kim Chiu, malakas sa emotional, relatable roles, malaki ang masa appeal. Nadine Lostre, kilala sa mas daring at artistic choices, madalas paborito ng critics. Ann Curtis, proven na sa big dramatic roles at kayang mag-deliver ng intense performances. Ay interesting dito. Ang laban ay parang mainstream versus artistic versus versatility. Depende sa award body. Kung critical acclaim, posibleng lamang si Nadine. Kung mass impact at consistency, may edge si Kim. Kung balanced acting at star power, pasok si Ann. Sa kabuuan, magandang sign ito para sa industriya. Ibig sabihin, may quality projects at performances na pinag-uusapan, hindi lang hype. Kung pagbabasihan ang balitan magkakatapat sina Kim Chiu, Nadine Lostre at Ann Curtis sa Best Actress category, masasabi ko na isa itong bihirang pagkakataon na talagang heavyweight ang line-up, hindi lang hakasikatan kundi pati sa kredibilidad bilang mga aktres. Unang-una, nakakatuwa na ganitong klase ng balita ang lumalabas dahil ipinapakita nito na nag-e-evolve ang Philippine entertainment industry. Dati kasi, madalas hati ang tingin ng tao, may pangmasa at may pang-critics. Pero sa case nilang tatlo, nagkakaroon ng overlap. Lahat sila, in their own ways, ay napatunayan na kaya nilang lampasan ng expectation sa kanila. Si Kim Chiu halimbawa, matagal nang kilala bilang Chinita Princess, pero over the years, unti-unti niyang pinakita na kaya niyang magdala ng mas mabibigat na roles. Kung kasama siya sa Best Actress race, ibig sabihin may performance siyang tumagos hindi lang sa fans, kundi pati sa mga hurado. Para sa kanya, malaking validation ito na hindi siya nakakulong sa love team o light roles lang. Samantala, si Nadine Lostre naman ay may ibang trajectory.
kilala siya sa pag-take ng risks. Mapaindi man o mainstream, pinipili niya yung roles na may lalim o kakaibang atake. Kaya kapag nasa ganitong kategory siya, kadalasan hindi lang siya nominee, kundi isa sa mga pinakaseryosong contenders. May reputasyon na siya bilang actress na kayang mag-deliver ng nuanced at layered performances. Kaya sigurado, may pressure, but at the same time, advantage din iyon. Si Ann Curtis naman, on the other hand, ay parang complete package. Marami ang nakakakilala sa kanya bilang host at celebrity, pero kapag umarte siya sa pelikula, lalo na sa mga dramatic roles, napapatunayan niyang hindi siya basta star lang. May bigat at presence siya sa screen na mahirap i-ignore. Kaya ang pagpasok niya sa ganitong laban ay hindi na nakakagulat, parang natural progression na rin ng career niya. Ang pinaka-interesante sa balitang ito ay hindi lang kung sino ang mananalo, kundi kung paano huhusgahan ang kanilang performances. Magkakaiba kasi sila ng style. May isang mas grounded at emotional ang approach, may isang mas internal at subtle, may isang mas commanding at expressive. Dito papasok yung tanong, ano ba ang hinahanap ng award-giving body? Realism ba? Transformation? Emotional impact? O overall presence? Sa totoo lang, kahit sino sa kanila ang manalo, justified pa rin kung malakas ang performance. Pero ang mas mahalagang takeaway dito ay ang quality ng kompetisyon. Kapag ganito kalakas ang nominees, ibig sabihin, tumataas ang standards ng acting, nagiging mas daring ang project choices, at mas nagiging engage ang audience sa usaping quality, hindi lang kasikatan. Sa dulo, ang ganitong balita ay hindi lang tungkol sa rivalry. Ito ay celebration ng growth ng mga aktres at ng industriya mismo. At bilang audience, panalo tayo dito dahil mas maraming dekalidad na performances ang napapanood natin. Marami pang pwedeng idagdag sa ganitong balita, lalo na kung titingnan natin ito hindi lang bilang simpleng kompetisyon, kundi bilang refleksyon ng kasalukuyang estado ng showbiz sa Pilipinas. Una, ang pagsasama ni Kim Chiu, Nadine Lostre at Ann Curtis sa isang kategorya ay parang simbolo ng pagsasanib ng iba't ibang henerasyon at estilo ng pagiging artista. Hindi lang ito labanan ng talento, parang banggaan din ito ng mainstream versus alternative, traditional stardom versus modern artistry, TV-driven fame versus film credibility. Pangalawa, may epekto rin ito sa fan culture. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng matinding diskusyon online, lalo na sa social media. Pero interesting dito, mas nagiging aware na rin ang fans ngayon. Hindi na lang basta bias ko ang mananalo, kundi mas napag-uusapan na acting techniques, story depth, at overall impact ng performance. Ibig sabihin, tumatalino rin ang audience, which is a very good sign para sa industriya. Pangatlo, pwede rin itong maging turning point sa career nila. Para kay Kim Chiu, posibleng ito ang mag-solidify sa kanya bilang seryosong actress beyond her usual image. Para kay Nadine Lastre, pagkakatao ito na lalo pang patunayan ang consistency niya sa quality roles. Para kay Ann Curtis, pwede nitong i-reinforce na hindi lang siya all-around celebrity kundi isang legit award-winning actress. Isa pang mahalagang angle ay ang pressure at expectations. Kapag ganito kalalaking pangalan ang magkakatapat, mas mataas ang scrutiny. Bawat eksena nila, hihimayin. Bawat emotion, iko-compare. Bawat detalye, mapapangsin. At minsan, dito nagkakaalaman kung sino ang may pinaka-mature at refined na craft. Sa mas malalim na level, ang balitang ito ay nagpapakita rin na tumataas ang industriya sa iba't ibang klase ng storytelling, mas pinapahalagahan ng performance kaysa formula, at unti-unting nawawala ang typecasting. Sa kabuuan, hindi ito simpleng sino ang mananalo, mas malaking usapin ito ng evolution ng acting standards, pagbago ng audience taste, at pag-level up ng Philippine cinema at TV. Kaya kahit hindi pa lumabas ang resulta, masasabi na natin na panalo na agad ang ganitong klaseng laban.